Kaya nga eh, busog na yung pagtingin ko. Hindi ko na alam kung saan ako magsisimula. Correct. And hipon for the win, guys. Tingnan nyo naman yung laki ng ating hipon. May lumpia! Ako lumpia! Chocolate cheers pa doon. Okay, teka muna. I love you. Sige, supo nyo yan. Tapos tayo ay babate. Ayoko na. Ready? Okay. Good morning, kapatid! November 21. 1, 2, 3. Good morning, mga kapatid! Kain tayo. Ayan po, maayong aga sa mga kapatid nating Ilonggo. At ngayong Martes, November 21, kompletong-kompleto ang ating food trip dahil sa pangmalakasang food tray na hinain natin ngayong umaga. Totoo yan, Mami Checky. Siksik na siksik po talaga. Talaga naman nag-uumapaw sa mga paborito natin mga pagkain itong handa natin this morning. Tingnan mo naman, oh, triple decker yan. Ganyan. Diba? Oh. Ganyan kadami, ganyan. Pwede mo silipin ang pamilya mo. Habang ganyan. Sa sobrang sarap po, hindi mo na maiiwasang magkamay. O, diba, Mami Maui? Correct, correct. Alam mo mismo, Mama Dims. At speaking of nag-uumapaw, saan ka pa? Yun na nga, apaw na apaw. Ang ating mga pagkain dito, hindi lang isa, kundi 3 levels. Itong tinatawag na budol trays na ito. Kompleto yan with seafood, kanin, gulay, at prutas. Sakto to sa mga pangmalakasang salo-salo. Tama. They might ask you, what's your plan? Leche flan? Okay, talagang pangmalakasan siya. Totoo sa konsepto, di ba? Na boodle fight o army eating style. Mapapalaban ka talaga sa kainan, no? Kapag hinain ito ng triple decker na to. Triple decker boodle tray. Di ba? Nakalaban na nga tayo dito. Yan. At para ibida pa sa atin ang panalong handang ito, makakasama natin si Lilian Nagata ng Dampa sa Cogeo. Good morning, Lilian! Good morning! Good morning! Pati yung t-shirt niya nakakaguto. Yes, ma'am! Grabe naman yung salubong mo sa amin ngayong umaga, Miss Lilian. Grabe. Oo nga po eh. Hinanda ko po talaga para sa inyo yan. Ay, yan. Uy, kapit-bahay ko yan sa Cogeo. Hello sa mga taga-Cogeo. Ma'am Lilian, ikwento mo naman sa amin, sabihin mo lang sa amin mga laman nitong ating boodle trays. Yung mga boodle tray ko po na ginagawa po is kompleto po yan. May pag seafood lover, meron po tayong mga crab, may shrimp. Pag meat lover naman, meron po tayong chicken and pork. So, kompleto po yan. Kaya ang buong pamilya, pwedeng magsalo-salo sa boodle tray na. Correct. Lahat meron para sa bawat miyembro ng pamilya. Tsaka napansin ko po yung sa inyo kasi ibang boodle na trays, seafood lang, di ba? Pero ito kompleto po, mga kapatid. Merong chicken. Yan, pork for everybody. At merong alimango. Alimango. Yan talagang winner. Hindi pwedeng mawawala sa boodle tray Yung alimango. Ano pa yung lagi hinahanap sa boodle tray? Ayan po yung shrimp. Yan po yung talagang quality na shrimp namin. Then, syempre, yung barbecue para sa mga kids. Oh, sige, akin na yan. Paano ka nagsimula ng negosyong to? Kasi dahil ba masarap kayong kumain? Hilig ko lang po talagang magluto ng mga food. Tapos po, nung pandemic po, nag-start po ako mag-create ng boodle. Kasi nga po nung pandemic, hindi tayo nakakalabas, nasa loob lang tayo ng bahay. So, parang ang lungkot ng isang pamilya kung hindi sila nakakapamalengke. Kasi through online lang. So, nag-create po yung Dampa sa Cogeo ng boodle tray para po yung buong pamilya magsalo-salo po sa kanilang bahay. Ganda! Alam niyo, ito. Kami mga sa Antipolo tayo, mahilig kami sa boodle. Ay, talaga? Parang ang sarap kasi nung feeling na, di ba, sama-sama kayo, sabay-sabay kayo, dadakmain niyo yung Correct. pagkain. Tapos sabay-sabay kayo, go! Kumbaga, fight Diba? talaga. Fight Hindi ako talaga. nandito sa pamilya niyong yan. Ay, nako, malapit sa pamilya niyong yan. Malapit. Tapos na yung diet mo pwede na, Tapos di ba? hindi na. Wait, may tanong ako sa inyo, mga mommies and Justin. Pag nag-hihipon, ay, Justin. Mommies and Justin. Okay. Diba? Yes, hi. Diba, special mention ka. Sige, thank you. Pag may shrimp ba, mahilig kayo magsaw-saw siya sa suka. Isasaw siya sa suka. Ang daming sausawan dito. Kasi ito may suka rin, mami, sa harap. Special yan. Suka na yan. Yes po, yan po yung sukang paumbong ng Masarap. Dampa sa Cogeo. Magkano yung ganyan? Ito po mabibili ng 150 pesos lang po. Ang sarap, magtatagal na yan. Yes Sa amin, po. nagtatagal yung mga Bakit ganyang din? bote. Dapat pala Kami mamaya. Anong dapat? Natikman yung alin? Natikman nyo yan kasi bagay na bagay po yung Di bale, mamaya. hipon at saka
crab sa Correct. sukang paombong. Yung iba naman ayaw, may iba gusto diretso. Si si Dimples, di na nagsasawsaw. Kahit ano, pwede nang diretso, Totoo, di ba? totoo. Ano ba ito? Okay na yung Mga seasoning Ito, mga sarsa to, no? Yes po, yan po yung mga butter sauce namin. Butter Iba-iba, no? sauce. Yan po Butter. namin niluto sa butter sauce yung shrimp at saka po yung crab. Kasi nakahiwalay para hindi magbibisaya na ako. Hindi nagsasagol, hindi malalagay sa kanin. Opo. Sagul. Ito gusto ko to, parang ano pa, yung Baked tahong. baked tahong with cheese. Alam mo, diba? tikman natin yan. Bakit Yeah. ba tinalaro lang natin to? Tsaka sakto, magpapasko na po. Thank So, you. ito yung mga handaan na pang malakasan talaga. Lalo na sa Kumbaga, mga kung Christmas. Oo, tsaka kung wala kang time, mag-prepare, Yes. diba? Parang ang sarap nga rin pag birthday, no? Ito yung ano mo. Kahit naman di birthday pwede. Kahit di birthday Opo. pwede. Usually po, Always celebrate. ino-order yan sa amin pag kayo na may mga birthday, mga binyagan, kasalan, kasi pang madami yan po. Oo, usapang Daming cheese. budget tayo. Opo. Magkano bang kailangan nating ipunin kung gusto natin ng ganitong klaseng handaan para sa birthday? Eto po, Ma'am Chiki, is ano po, good 5,499. Etong tray na to. Opo, good for 15 packs na po. 15. Kasi alam mo, meron din siyang mga prutas, oh. Pag ano natin, hindi lang siya basta, meron na rin siyang panghimagas. Correct. Ayan, may May prutas. matangkad pa sa'yo, Dimps. Oo, ang dami. May tempura din pala. Yes po. Wow. So ito yung triple decker, yan yung talagang kakaiba. Kayo lang ang meron niya. Yes po. O, pwede naman yan, yan ang gusto ko ihanda halimbawa sa aking engranding okasyon. Yeah. Magkano naman ang ganyan? Yan naman po ay nagkakahalaga po ng 13,490. Uy, hindi masama, kasi nagluluto ako. Ilan ang mafe-feed nito? Yun. Mga 25 packs po. Uy, diba? Diba? Pwede, pwede. Pinsan tita. Lahat busog sigurado. Correct. O, may kanin, kung May nagtatanong take-out kayo, pa. aba may take out pa. Tsaka andun na yung kanin sa gitna. Actually, Wala ngayon kailangan lang ako mo. nakakita ng boodle fight na multi-level. Totoo. Diba? Parang building. Cute, Diba? no? Oo, nga, Level sabi ko, 1, level sa'yo. 2. Achievement unlocked. May bungas pa dito, tilapia. Meron din, chop suey. Chop Ito suey. po, napakasarap po nito. Hindi naman sobrang Talaga ni anghang. Hindi naman. Ito na matatay na natin ng suka. May tempura pa, oh. May tempura Tsaka din. calamari. Oh, tsaka Calamari. siyempre yung fried chicken, yung paborito ng mga bata, meron din dyan. Wala na kayong wala nang Suka, kulang. mga kaibigan, may sili-sili pa. meron. Try nyo na yan. At Try sa nyo akin po na yung tell you, ang vinegar. sarap po nung lumpia ninyo. Ang Salamat, sarap. Ma'am Sarap Dimple. yun. Wow. Sige, Tsaka so yung imbitahin mo hipon. sila, Lilian, tsaka sabihin mo sa kanila, ilang araw ang kailangan nilang bigay na lead time sa inyo? Iniimbitahan ko po kayo sa Dampa sa Kogyo. Tapos kung gusto nyo pong umorder po sa amin, kahit ngayon pong umaga, pwede kayo umorder kung kailangan nyo ng tanghali. Ang bilis! So, sa mga last minute, tulad ko. Pero kung medyo may kalayuan naman po, kagaya ng nakakarating po kasi kami ng Batangas, ng Bulacan, one day before po, nag-ano na po sila sa Okay, amin. okay. At fresh. Fresh na fresh. Ang galing! Tako, proud Antipoleño. O yan, maraming salamat kay Lilian Nagata ng Dampa sa Kogyo. Thank you. Alright, and more power to you. Sana tumaas. Maraming salamat po. Sana tumaas pa ang iyong triple decker maging Sa susunod na maging 4 na. Alright, mga kapatid, busugin natin ang sarili ng good vibes at salubungin na ang araw ng may ngiti at pag-asa. Ako po si Chiki Rowapuno. At huwag din pong pagdamutan ng sarili sa lahat ng bagay na nakaka-happy. Tulad na lamang po ng handa namin ngayong umaga. Basta always say yes to happiness. Ako po, si Dimples Romana. Yes, happiness. At punuin ang sarili ng extra dose of inspiration, motivation, at iba pang nakakapagpasaya. Diba? Samahan ng inyong paborito morning kasalo. Ako po, si Justin Quirino. At syempre, mauna sa ating mga balita sa frontline sa umaga, mga maiinit na update sa ilang pangyayari sa loob at labas ng bansa. Ako naman po, si Maui David. Kaya naman po ang masayang pagbati namin sa inyo, mga ate, kuya, nanay, tatay, lolo at lola. Good morning, kapatid! Hi, Jess! Good morning ka, Jess! Jess, gatate. Ito na nga, bago tayo magpatuloy, shoutout nga sa aming other main man, Jess De Los Santos. Get well soon, brother! Mr. 7 days a week kasi. 7 Mr. days. 7 days a week. Oo everyday nandito siya sa TV5 So, Jess, get well soon Get na well from soon. your GMK family. Okay? Okay, punta naman tayo sa iba
sa iba pa naming hinanda para sa ating agahan. Tama ka, Maui. O, issue naman sa ating paningin. Isa na nga sa pinaka-kinatatakutang sakit sa mata, ang cataract o katarata. Paano nga ba ito makakaiwas? No? Paano makakaiwas sa cataract? Sasagutin natin yan sa Sabi ni Doc. Segue naman po tayo doon sa mga emergency. May nakita kang nag-aagaw buhay, tapos inuna mo pang mag-video kesa tumulong. Nako, mamaya po, ide-detalye yan ni Attorney Buko kung legal ba to? Sa atin naman pong Payong Kapatid, kontrobersyal na issue sa pakikipagrelasyon. Pag-uusapan po natin, paano nag-work ang isang polyamorous relationship o yung pakikipagrelasyon sa higit sa isa ng may pahintulot. Wow, OMG. Minsan, hindi nagkasundo-sundo yung mga yan, di ba? Eh, kapag hindi nagkasundo-sundo, baka matapik ka ng ating bisita at masigawan ng, wala kang hiya! Walang hiya nga! Ang multi-talented comedian, host at talent manager na si OG Diaz. Makichikahan sa atin with matching acting workshop pa. Wait, exciting. Ay, ka doon. Nag-workshop ka ba? Salamat, Maui. Pag ano, Parang ano, yun pa. Ay, sorry, yung No, si no, Mama sorry. Dims, Si hindi Mama pa Dims, nabasado hindi pa pala. pa. Okay. Wait, practice muna tayo. At sa mga umaaksyong balita naman, sa Frontline sa umaga. Tigil pasada ng mga ilang grupo ng mga tsuper nagpapatuloy. LTFRB at Piston nagharap para talakay ng issue sa PUV Modernization Program. Sa ibang balita naman, bilang ng mga nagugutom sa bansa bahagyang bumababa ayon sa SWS survey. At sa showbiz, na-postpone na concert ni Taylor Swift sa Brazil matapos na may nasa wing fan, itinuloy na. Taylor, naging emosyonal. Heto naman po para mas kumpleto ang ating siksik na Tuesday. Ilabas na ang mga naggagandahang ngiti natin, mga kapatid, at baka ikaw na ang magwagi sa ating Kagumoka Ako Selfie Contest. Tuloy lamang po sa pagtutok dito sa amin sa Good Morning Kapatid. Mag-post, sumelfie ng katabi ang inyong mga TV habang nanonood ng ating programa. And PM is key. PM lamang po ang larawan sa aming official Facebook page. That is Good Morning Kapatid. Ang Havay na selfie, mas may chance na mapili. Ang winner po magwawagi ng 500 pesos worth of food. Kaya naman Kagumoka, go and selfie na. Kaya tuloy-tuloy lang ang pagtutok, mga kapatid. Magbabalik pa rin ang inyong paboritong kasalo sa umaga. Good Morning, Kapatid! Narito na ang mga umaaksyong balita ngayong araw. Ihahatid namin mula mismo sa Frontline sa umaga. Tigil pasada kontra sa GP Modernization. Ipinagpatuloy ng grupong Piston. Pero maraming tsuper balik biyahe na para raw may kitain. Grupong Piston at LTFRB nagkausap na pero hindi pa rin nagkakasundo kaugnay sa PUV Modernization Program. Bilang ng mga Pinoy na nakararanas ng involuntary hunger o walang makain, nabawasan itong Setyembre ayon sa latest SWS survey. Bus pumasok sa transport terminal ng isang mall sa Bataan. Estudyanteng nag-aantay lang ng masasakyan, nabagsakan ng pader, patay. Resulta ng DNA test sa mga nakuhang hibla ng buhok at dugo sa loob ng abandonadong sasakyan sa Batangas, hawak na ng mga pulis. Tugma kaya yan sa DNA ng magulang ng nawawalang beauty queen? Israeli ship na may sakay ng mga tripulanteng Pinoy, binihag ng isang militanteng grupo sa Red Sea. At NFL star Travis Kelce, ikinuwento na kung paano sila nagkakilala ng girlfriend niyang si Taylor Swift. Hindi na raw gaanong ramdam ng mga commuter ang ikalawang araw ng tigil pasada ng grupong Piston. Marami man kasing sumali sa tigil pasada, mas marami pa ring tsuper ang pinili na lang mamasada. Para sa update, makibalita tayo live mula sa Ermita, Maynila, si Dave Abuel. Dave, ano ba ang latest dyan?
Maui Chiki, tuloy pa rin ang ikalawang araw ng transport strike ng Grupong Piston ngayong Martes. Pero ang ilang miyembro nila pumasada muna ngayong umaga para raw may kitain kahit konti bago gumarahe. Bandang alas 7 ng umaga kanina nang abutan naming namamasada ang ilang tsuper na miyembro ng Piston sa kabaan ng Rizal Avenue sa Maynila. 1 o 2 biyahe lang naman daw sila para lang may pambili ng makain bago pumarada at makiisa sa Tigil Pasada. Ayon naman sa ilang mananakay, hindi pa rin nila ramdam ang transport strike dahil hindi naman sila nahirapang pumasok sa kanilang mga trabaho ngayong umaga. Ayon naman sa leader ng Piston na si Camody Floranda, nagdialogo na sila ng LTFRB kahapon. Sa maikling oras, muli nilang inilatag sa LTFRB ang kanilang mga hinaing ukol sa PUV Modernization Program gaya ng pagtutol sa consolidation ng mga unit. Nangako naman daw ang LTFRB sa kanila na masusing pag-aaralan ang mga hinaing at hiling nila gaya ng pagbabalik ng 5 taong validity ng prangkisa. Maui Chiki, marami pa rin pumapasadang mga jeep sa lansangan ng Kamaynilaan sa mga oras na ito. Pansin din na hindi punuan ang mga jeep marahil nakapasok na sa kanilang mga trabaho ang mga commuter. Kinumpirma rin sa atin ng Grupong Piston na sasali rin sa transport strike sa ilang mga tsuper sa Cebu City at Bacolod ngayong araw. Nirerespeto naman daw nila ang ilang miyembro na pinili munang bumiyahe ngayong umaga. Gaya naman kahapon, nakahanda pa rin ang higit 100 sasakyan mula sa Manila LGU para mag-alok ng libreng sakay sa mga maapektuhan ng strike ngayong araw. Yan muna ang latest mula dito sa Maynila. Balik sa inyo. Maraming salamat, Dave Abuel. Sa Caloocan naman, pumasada rin ang ilang tsuper kahit nakikisimpat siya sa hinaing ng Grupong Piston. Git kasi ng mga tsuper, kailangan din nilang pagkainin ang kanilang pamilya. Nasa frontline ng balitang yan, si Hannibal Talete. Sa panawagan na mga kayapang pagkilos. Sa ikalawang araw nga ng Tigil Pasada ng Grupong Piston, kapansin-pansin na mas kakaunti ang sumali dito sa monumento. Ilan na lang ang nakausap namin ng mga tsuper na sumama sa Tigil Pasada. Pero ayon sa kanila, kahit nasa 10 lamang sila ay maninindigan sila para sa mga kapwa nila tsuper, operator at kanilang pamilya. Ang transport strike ay bilang protesta pa rin sa nakaambang consolidation ng mga jeep sa kooperatiba o korporasyon sa katapusan ng taon. Anila, kung natugunan sana ang kanilang kahilingan, hindi nahahantong sa pangalawang araw na Tigil Pasada. Hindi naman daw nila pipwersahin ng iba pang tsuper na sumama sa Tigil Pasada. Hindi natin pwedeng obligahin sila dahil bahagi na sila ng programa, bahagi sila ng gobyerno na dapat bawal na silang magwelga. Mawawalan sila ng prangkisa kapag lumahok sila. Kaya sinasaalang-alang natin yan. Tuloy-tuloy naman ang pamamasada ng maraming jeep sa nasabing lugar. Ang ilan sa kanila, lumahok daw kahapon sa Tigil Pasada. Pinili ng pumasada ngayong araw para may mapakain sa kanilang pamilya. Ngayon lang ako bumiyahe sir kasi kahapon di rin ako nag-ano sir eh. Ay, kailangan bumiyahe ho eh. Kahapon di nakabiyahe. Ngayon, kailangan bumiyahe, gutom na eh. Dahil dyan, ay madali namang nakasakay ang ilan sa mga nakita naming mga commuter. Nagpatuloy din ang libreng sakay ng lokal na pamahalaan. Nagbabalita mula sa frontline, Hannibal Talete, News 5. Mag-uusap ulit ang LTFRB at Grupong Piston ngayong araw sa pag-asang maplansya na ang gusot sa PUV Modernization Program. Pero kung ang Piston ang tatanungin, puro paasa raw ang LTFRB. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Personal na pinuntahan ni LTFRB Chairman Teofilo Guadis III sa E. Rodriguez sa Quezon City ang Grupong Piston habang nagkikilos protesta kasabay ng unang araw ng Tigil Pasada. Nag-usap sina Guadis at Piston President Modi Floranda para maayos ang gusot at itigil ang transport strike. Kondisyon ng Piston, ibalik na sa kanila ang 5 taong bisa ng prangkisa ng mga jeep na ngayon ay kailangan pang i-renew taon-taon. Pero para magkasaysay ito, kailangang ibasura ang mandatory franchise consolidation o yung pagsasama-sama ng individual na prangkisa para umanib sa isang kooperatiba o korporasyon na deadline na sa December 31. Kasi anong saysay nung prangkisang 5 taon kung ikaw naman naka-deadline, kung hindi ka naman makakapag-rehistro, hindi ka makakapag-renew ng iyong mga prangkisa, walang saysay. Yung 5 taon, saan namin gagamitin yung prangkisa kung wala na kaming jeep? Sabi ni Guadis, pag-aaralan ng hiling ng grupo. Walang iwanan. Ibig sabihin niyan, itong buwan na to, bago magtapos to,
Tapos lahat yung mga issues nila, yung pwede namin ibibigay po namin sa kanila. Pero matapos ang usapan, nagdesisyon ng grupo na tuloy ang tigil pasada. Puro raw kasi pag-aaral lang ang sinabi ng LTFRB. Kung may nagprotesta, may ilang tsuper naman sa Philcoa, Quezon City ang bumiyahe muna para may kita bago sumali sa strike. Ikot lang kami ng mga 2 hanggang 3 ikot lang siguro, pangkain. 80 jeepney drivers at operators naman na biyaheng Guadalupe Leon Ginto sa Maynila ang hindi talaga bumiyahe. Hindi raw makatarungan ng phase out dahil gumagastos naman sila sa maintenance ng mga jeep. Higit 10 ruta sa Metro Manila ang apektado ng transport strike. Kabilang ang ilan sa Pasig, Pateros, Taguig, Guadalupe at Marikina. Kasama rin ang ilang ruta sa Novaliches sa Quezon City, Maynila at Parañaque. Pero wala raw yung epekto ayon sa MMDA. Sa halos 700 sasakyan sa libreng sakay, mahigit 6 na pulang ang nagamit. Baka nga po normal Monday morning rush hour foot traffic lamang ito. Ipatutupad namang muli ang number coding scheme kahit na hindi promeno ang piston sa tigil pasada. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Maulan na panahon ang mararanasan sa malaking bahagi ng bansa dahil sa shearline at amihan. Posible ang kalat-kalat na pag-ulan sa Cebu, Samar, Leyte, Bicol, Mimaropa, Zamboanga Peninsula, maging sa Basilan, Sulu at Tawi-Tawi dahil yan sa shearline. Mahinang pag-ulan naman ang dala ng amihan sa Cagayan Valley, Quezon, Metro Manila at natitirang bahagi ng Luzon. Wala pa namang namumuong low pressure area na posibleng makaapekto sa panahon ng bansa. Umalo na sa halos 100 piso ang presyo ng patatas sa La Trinidad, Benguet kung saan unang ibinabagsak ang mga gulay. Mahal na nga, posible pa raw tumaas ang presyo nito dahil sa El Nino. Nasa frontline ng balitang yan si Shaila Francisco. Kilalang bagsakan ng mga gulay ang pamilihang ito sa La Trinidad, Benguet. Pero kahit dito pa lang ang unang bagsak, napakamahal na ng presyo ng patatas. Umaabot na yan sa halos 100 piso ang kilo, depende sa laki. Kung tutuusin, bumaba na raw kumpara sa 180 pesos nitong nagdaang linggo. Pero posible raw yang tumaas kung maapekto ng El Nino ang mga pananim. Pag hindi ito uulan, makontrol yung production natin, baka tataas. Pag walang ulan, hindi masyadong lalaki yung gulay mo. Sa iba namang gulay, walang galaw ang presyo. Pero mas murang mabibili ito kung pakyawan, gaya ng kamote at carrots na 75 pesos kapag per kilo, pero 65 pesos kapag mas marami ang bibilhin. Nakapako naman sa 50 pesos ang presyo ng repolyo at pechay. Bukod sa gulay, mabenta rin ang strawberries. 200 pesos lang ang presyo ng kilo ng strawberries. Mas mura kumpara sa mga inilalako at ibinebenta sa mga tindahan. Pero pati yan, posibleng tumaas ang presyo. Sigurado baka 600, 800, ganon. Per kilo. 200 kasi ngayon. Payo naman ng mga nagtitinda. Sulitin na ang presyuhan ngayon bago pa sumipa pagsapit ng Desyembre. Nagbabalita mula sa Frontline, Shaila Francisco, News 5. Bahagya namang bumaba ang bilang ng mga nagugutom sa Pilipinas sa nakalipas na 3 buwan. Base sa pinakabagong FWS survey, nasa 9.8% na lang ang nagsabing nakararanas sila ng involuntary hunger o yung walang makain noong Setyembre. Mas mababa yan kumpara sa 10.4% noong Hunyo. Lumabas din sa survey na bumaba ang bilang ng mga nagugutom sa Visayas at Balance, Luzon. Pero dumami ng bahagya sa Metro Manila at Mindanao. Isinagawa ang survey mula September 28 hanggang October 1 sa 1,200 respondents. Sa mga kapatid natin naghahanap na trabaho dyan, may job fair ang mga lokal na pamahalaan ng Parañaque at Las Piñas. Nasa 200 trabaho ang alok ng job fair sa Parañaque simula ngayon araw hanggang bukas. Kabilang na rito ang mga trabaho may kinalaman sa customer service, office staff, cashiers, baggers at iba pa. Bukas ng alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon ang naturang job fair. Alas 8 rin ang umaga nagbukas ang job fair sa Las Piñas. Kabilang sa mga job vacancy doon ang mga stock clerk, merchandising managers, digital marketing specialists, senior managers, customer service assistants at administrative assistants. Wasak ang isang transport terminal matapos araruhin ng isang bus
sa Balanga, Bataan. Patay ang isang estudyante matapos mabagsakan ng pader. Nasa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel. Wasak ang mga upuan sa waiting area sa transport terminal sa mall na ito sa Balanga, Bataan. Dahil sa disgrasya ay nabuwal ang pader sa terminal at nadaganan ang isang pasahero. Patay ang lalaking estudyanteng kinilalang si Jen Orviel Titulo, 20 anyos. Nag-aantay na raw sana ng masasakyan pauwi ng Mariveles ang biktima nang mangyari ang disgrasya. Isinugod pa siya sa ospital pero idiniklarang dead on arrival. This is victim po natin is nag-cause ng head injury dahil nga po dun sa nabagsakan po ito ng concrete wall na na-damage naman dahil nga po dito sa pagpangga ng bus. Sugatan naman ng isa pang lalaki na si Christopher Poblete, isang dispatcher na nasa loob ng bus nang mangyari ang insidente. Dahil sir doon sa impact ng pagbangga ng bus, nahulog po siya mula sa loob ng bus, doon siya po nag-sustain ng injury niya, ng kanyang shoulder injury. Nasa kustodiya na ng Balanga City Police ang driver ng bus na kinilalang si Cesar Abellar Jr., 57 anyos. Hindi pa malinaw kung bakit biglang umabante ang bus papunta sa waiting area o kung aksidenteng naapakan ni Abellar ang silinyador. Nang ininformahan siya ng dispatcher na turn niya na para magsakay ng pasahero, and inignite niya na yung makina ng sasakyan niya, and from that instant bigla pong umarangkada na yung bus sa hindi niya rin po malamang dahilan. Posibleng maharap sa reklamong reckless imprudence, resulting in homicide, physical injury and damage to property ang driver ng bus. Patuloy na iniimbestigahan kung may iba pang mananagot sa insidente. Nagbabalita mula sa frontline, Dave Abuel, News 5. Hawak na ng mga pulis ang resulta ng DNA test na na-recover na buhok at dugo mula sa abandonadong sasakyan sa Batangas. Nakatakda raw ilabas ang opisyal na report ng PNP ngayong araw. At kung magtugma ito sa DNA ng magulang ng beauty queen na si Catherine Camilon, mas titibay ang kaso ng pamilya laban sa mga sospek. Nakuha ito mula sa abandonadong SUV sa Batangas na sinasabing pinagsakyan kay Camilon. Kilala na rin ng mga pulis kung kanino nakarehistro ang naturang sasakyan. May nakahain ng kasong kidnapping at serious illegal detention laban kina Police Major Alan De Castro, isang Jeffrey Magpantay at 2 John Doe. Isa na namang mamamahayag ang napatay sa patuloy na airstrikes ng Israel sa Gaza. Isang Palestinian journalist na si Hasuna Salim sa 31 namatay sa panibagong airstrike. Bago masawi, isang video pa ang inilabas ni Salim tungkol sa mga pag-atake sa Gaza. Sa kabuuan, umakyat na sa mahigit 14,000 Palestinians ang napatay sa airstrikes ng Israel. Sinalakay ng militanteng grupo na Houthi ang isang Israeli ship na may sakay na mga tripulanteng Pinoy sa Red Sea. Base sa report, galing Turkey at papunta sanang India ang cargo ship na Galaxy Leader nang sumalakay ang grupo. Dinala nila ang barko sa Yemen. Kabilang sa mga bihag ngayon ng grupo ang 25 crew na pawang mga Pinoy, Ukrainians, Bulgarians at Mexicans. Una nang nagbanta ang Houthi na pupuntiryahin nila ang mga barko ng Israel hanggat patuloy ang opensiba nito sa Gaza laban sa Hamas. Pero ayon kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, walang sakay na Israeli ang barko at hindi rin ito pagmamay-ari ng Israel. Pinatatakbo ng isang Japanese company ang cargo ship. Pero sa records, lumalabas na pagmamay-ari ito ng isang Israeli businessman. Nakikipag-negosasyon na rin ang Japan para mabawi ang barko at mapakawalan ang mga crew. Natuloy na nga po ang postponed The Eras Tour concert ni Taylor Swift sa Brazil nitong Lunes. Sa pagbabalik po sa stage ni Taylor, ulan naman ang sumalubong sa pop superstar at Swifties. Naging emotional din si Taylor nang marinig ang hiyawan ng kanyang fans. Nagdesisyon si Taylor na i-postpone ang ikalawang concert niya sa Brazil nitong Sabado dahil sa heat index na umabot ng 60 degrees Celsius. Sa unang gabi po ng The Eras Tour sa Rio de Janeiro, isang Swiftie ang nasawi dulot ng matinding init. Nakiramay naman po si Taylor sa pamilya at kaibigan ng nasawing fan. Speaking of Taylor Swift, nagsalita na po si NFL star
Travis, Kelsey tungkol sa relasyon nila ng pop superstar. Aba. Sa interview para sa isang magazine, gumamit daw ng koneksyon si Travis para makilala si Taylor. Matapos niyang mag-reach out daw sa kanya, ay naku, ito na si Taylor. Alam mo, fan talaga ako ng love story na ito. Dagdag pa nga po ni Travis na kakaiba ang aura ni Taylor na never daw niyang na-encounter noon. Ang tamis, sana all. Tinawag din niyang hilarious at genius ang pop superstar at kahit lagi raw silang sinusundan ng paparazzi, hindi raw bothered si Travis. Unbothered ka pala, Travis. Travis kasi, Travis. Nitong buwan lang na mag-trending ang dalawa dahil sa kanilang kiss. Sana sa lahat ng nagkikiss nagtitrending. Matapos mo ang The Eras Tour concert sa Argentina. Kita mo nga naman. Hindi ka masyadong kilig, Mami Dim. Sana all. Dapat mag-kiss Sobrang kayo obvious para ba? mag-trend. Ay, Diyos ko. Kilig na kilig siya sa Travis and Ay. Taylor. Tay-Tay. Well, congrats, Tay-Tay. Swiftie talaga si Mami Mas Dim. congrats, Travis. For sure. Mas congrats, Travis. Good job, Travis. And on behalf of all the other Swifties, ingatan mo si Taylor, Travis. May banta, May for sure, maraming mga Swiftie na gano'n. Pero abangan, mamaya, may masayang kulitan naman tayo at aktingan. Kasama ang isa sa mga hinahangaang actor, comedian at talent manager ngayon, ang OG na si OG Diaz. Live! Grabe, dapat ngayon pa lang, nag-internalize na tayo. No? At sa payong kapatid, the more, the merrier din nga ba pagdating sa pag-iibigan? Pag-usapan natin mamaya ang polyamory. The more the merrier or the more the merrier? The merrier. At sasabi ni Doc mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng katarata. Isa-isahin natin sa Sabi ni Doc, of course, with Doc Dex Macalintal. Huwag po kayong alis, magbabalik pa rin ang inyong fave morning kasalo, ang Good Morning Kapatid! Nagbabalik po ang Good Morning Kapatid. Alam niyo po, marami sa ating mga kapatid ang nagkakaroon ng katarata kapag nagkakaedad na. Pero ingat po sa mga nagbebenta ng eye drops at iba pang gamot para daw sa mga nakararanas nito. Ito ang sabi ni Doc. Sa mga kapatid nating senior citizens na nakararanas ng pagbabago sa kanilang mga paningin o kulay ng mga mata, huwag pong baliwalain dahil maaari iyang mauwi sa katarata. Tungkol dito ang tanong ng kapatid nating si Nenita Tinaw. Ang sabi niya, kung ang katarata ba raw ay naaalis ng mga pamatak na gamot. Ang sabi ni Doc, ang katarata po ay kondisyon kung saan ang lente ng ating mga mata ay nagiging marupok kaya maaari itong magdulot ng tila mausok o maulap na paningin. Kadalasan nagsisimula ang katarata sa mga edad 40 anyos pataas. Mabagal po ang pamumuo nito pero kung ipagsasawalang bahala ay maaari nitong tuluyang matakpan ang pagpasok ng liwanag sa ating mga mata. Marami pong posibleng sanhi ang katarata, kabilang na dyan ang pagtanda, eye injuries, radiation, kasama ng disease process at meron ding ilang mga pag-aaral na nagsasabing posibleng konektado ito sa ating genes. Kabilang naman sa mga sintomas ito ang palalabo ng paningin o may kulabo na nakikita. Kapansin-pansin din po na mas mahirap tumingin sa ilaw o maliliwanag na mga bagay kahit pa may salamin o contact lenses na nakararanas ito. Mas mataas ang tsansang magkaroon ng katarata ang ilang mga nakararanas ng iba pang mga sakit katulad na lamang ng diabetes. Ang katarata po ay hindi basta-basta kayang gamutin ng eye drops. Karamihan sa mga eye drops kasi na nabibili ay ginagamit lamang para tanggalin ang foreign objects sa mga mata, pangalis ng irritation o pangontra sa mga panunuyo ng mata o di naman kaya ay mga antibiotiko na kinakailangan ng tamang reseta ng mga doktor nyo. Pansamantalang inirekomenda sa may mga katarata ang pagsusuot ng corrective lenses para maitama ang eyesight kahit paano. Pero kalaunan kapag ka po lumala na at epektado na nito ang inyong mga pang-araw-araw na mga buhay ay inirekomenda po ang cataract surgery kung saan papalitan po ang lente ng apektadong mata. Tandaan na hindi po naiiwasan ang pagkakaroon ng katarata pero marami mga pamamaraan upang mapabagal ang onset nito. Kabilang dito ang pag-iwas sa paninigarilyo at pag-inom ng alak, pagkakaroon ng balanced diet, pagsuot ng mga proteksyon sa mga mata at regular na pagpapatingin sa mga espesyalista. Mga kapatid, kung meron kayong mga tanong, huwag nang mag-atubili at i-ask Doc Dex nyo na po yan. Mag-comment lamang po sa aking Facebook page o sa official page ng Good Morning Kapatid.
Thank you, Doc Dex. Ang Yeah. katarata kasi actually concern niya ng lahat. Parang ang sinasabi sa akin, pagkatanda mo, magiging concern ng lahat yan. So it's good to know ngay maaga pa lang. Actually, some people actually get it younger, diba Oo, ate? Kaya yes. nagulat ako kasi nagpa-LASIK ako nung huli. May nakasabay ako, si Wamos. I think nagpagawa siya, or I'm not sure if it's cataract. Pero parang pwede kang magkaroon as young as. Yes, speaking of that, I have a best friend who's in the States. Shout out, Chris. He nagpa-surgery siya sa cataract and we're about the same age. But at the time he had the surgery, maybe this was about 7 years ago. So, early 30s. Yeah, Nagkaroon na siya ng talaga. cataract na pina-surgery naman yan. No? Pero still, pwede nga tulad ng sinabi mo na maaga pa lang. So, it's good to be aware para mapacheck na natin maaga pa lang. Sabi nga ni Doc, diba, kapag gusto makaiwas ng cataract, iwasan din ang paninigarilyo, and at, Alagaan ng sarili talaga. alcohol. Yeah, okay. Overall Good luck po. talaga. Good luck Eto sa na. inyo. Mamaya po, makikipagsabayan tayo sa kakulitan at pati na rin sa actingan. Naka-excited po sa isa sa mga pinakasusubaybayan nating actor, comedian at kaibigan ko din po host ngayon, Audrey Diaz, live na live! At sa legal pa to, tatalakayan ni Atty. Buko ang batas na nilalabag ng mga taong ayaw tumulong sa mga nag-aagaw buhay. At sa payong kapatid, mas marami, mas masaya nga ba sa pag-ibig? Pag-uusapan natin mamaya ang polyamorous relationship. Huwag po kayong aalis, magbabalik ang inyong paboritong morning kasalo ang Good Morning Kapatid! Pangkaraniwan ang pakikipagrelasyon sa isang tao pero ang hindi masyadong napag-uusapan ang mga polyamory o mga taong pumapasok sa higit isang pag-iibigan. Opo, posible nga ito. Pag-usapan natin yan sa Payong Kapatid. Ikaw lang ang mahal ko. Nag-iisa ka lang sa buhay ko. Yan ang karaniwan nating naririnig mula sa mga magkarelasyon. Pero papaano kung hindi ka pala nag-iisa? Kundi 2 o 3 kayong sabay-sabay na minamahal. Tulad na lang ni Drew na pumasok sa isang polyamorous relationship. Nung nakilala ko siya, parang doon bumukas yung mundo ko na parang, okay, may mga ibang tao na ganito, hindi ako weirdo. At posible pala siya. Aminado naman si Drew na hindi naging madali para sa kanya na mag-adjust sa kakaibang setup. Nahihirapan ako doon na parang i-separate kung sino ako sa ginagawa nila. So, pag hindi sila sumasagot sa text, na parang nag-freak out ako, nagwawarla ako. Pag may iba silang kadate, nagbo-book din ako ng kadate kasi ayokong gantong feeling na parang mag-isa ako. Hindi rin daw mawawala ang paghuhusga. May culture talaga tayo na pag ang lalaki ang maraming karelasyon, parang cool, wow, amazing. Pero pag babae, parang haliparot, di ba? Madalas din sabihin na ang mga nasa polyamorous relationship ay may commitment issues, hindi seryoso o kaya naman ay cheating pa rin daw pero may permiso lang. Ayon naman sa isang eksperto, depende sa hinahanap ng isang tao kung gagana para sa kanya ang polyamorous relationship. Tinatry ng mga tao itong polyamory relationship, no? Kasi gusto niya siguro explore ng other needs na sometimes a monogamous relationship could not give. Isa pa is naghahanap din siya ng increased intimacy and love. Yung iba naghahanap ng konsepto ng sharing. No, if mas shared yung responsibilities, mas shared sa mas maraming tao yung different emotions, then mas napoproseso nila for some reason with a polyamorous relationship. At para pag-usapan pa, kasama naman namin ang kanyang polyamorous relationship. Nandito live si Drew Obanon. Good morning, Hi, Drew! Good morning, kapatid! Dami naming tanong! Alam mo, sa totoong dami kong tinanong sa kanya kasi first time kong marinig tong
term na ito. Kaya talagang, syempre ako, nagpapalaki ako ng 3 anak, ate, and I have to be informed about relationships and things that are happening now. Teka, ito, kasi yung unang question, nababasa ko, pero ang gusto ko munang tanungin, are we allowed to talk about your person? Like, how many relationships do you have at the moment? Medyo mahirap ibilang kasi may ibang... Parang hindi pa sure. Kasi hindi sa sure. More than 3. More than 3. O, diba? Ganon. So, kasi when you're watching right now, gusto ko lang na makita nila yung picture na nangyayari ito, no? So, Drew, I want to know, what are the conditions? Kasi, pag meron, alam mo sabi ko ate, ilang relationships so sinabi niya sa akin kanina. Sabi ko talaga, kasi ako, pagod na ako. Isa lang. Diba? Parang pag inisip mo, pero this is something that you have to do every day. Hindi naman siya parang today, ganito yung relasyon mo, 3 sila or 4 sila, tapos bukas, 2 lang sila. Hindi diba? This is something that you actually maintain every day and you have to nurture. Dahil relasyon siya. What are the conditions? Do you have a particular setup? So ako, I'm solo polyamorous. What does that mean? Ibig sabihin nun, hindi ako partnered in a traditional sense. Kasi yung ibang tao parang, ito yung main partner ko, tapos may iba akong... Polyamorous din yun? Polyamorous din yun. Just polyamorous lang. Pero ikaw, solo poly. You're not fully committed to just one? Hindi naman sa hindi ako fully committed, pero parang I date na ako ang pinag-iisipan ko, wala akong hinihingi ng permiso. Ganyan. Naku, yung Justin. Pero I think, nanonood. Kasi interesado siya nga. Hindi, I think, Drew, ang importanteng malaman din ng ating mga manonood, kailangan to talaga may consent, yung may pahintulot din yung kinakasama mo o yung karelasyon mo, na ganito, polyamorous yung relationship. Kumbaga, kung tayo, dapat payag ka rin na pwede na ako makipagkita sa iba. At ikaw, yun na nga, alam mo rin na yun din ang gagawin mo. So, yun ang kailangan natin maintindihan, diba? Ate, diba, ibig sabihin ba nun, pag hindi alam nung iba at walang consent, cheating yon? Oo. Kasi yun yung pinakaunang sinasabi ko talaga sa mga date na parang, okay, so ganito ako, may iba akong partner, kung ayaw mo to, nice, thank you so much for your time. Good luck sa buhay. Pero pag game ka, sige. Yun ang mahalaga. Ngayon, ito diretsohan na lang, Drew, no? Kasi alam naman natin, di ba? Maraming Katoliko, maraming mga Kristiyano. So, marami ang hindi siguro masasakyan itong ganitong klaseng relasyon, ang ganitong uri ng pagrerelasyon. Ano iniisip mo pagka, alam mong ganyan ang mga Pinoy eh? Medyo nakakatawa sa akin kasi like, tingnan mo naman si Abraham, ilan ba yung wife niya? Pero, kasi naman ako, hindi ko naman sinusundan yung mga ganon. Kasi I'm also queer din naman. So, maraming bagay na wala sa Biblia na considered din naman akong like, nagde-deviate ako doon. So, parang mas madali sa akin na parang masabi sa sarili ko na, okay, ito yung gusto ko sa buhay ko. Wala naman ako nasasaktan. Lahat kami nagmamahalan. Feeling ko naman, kung nanonood ang Diyos dito, edi masaya siya na mas maraming pagmamahal sa mundo. Paano may hinahati yung oras mo? Kasi, di ba, we only have 24 hours in a day. And when you have one partner, sometimes 24 hours is not even enough. No? But if you have plenty partners, how are you able to maneuver through that? Google Calendar. Time management. At least practical yung hindi ako marunong. Pero nagkakaintindihan din naman na parang may buhay kami outside of our relationship. Parang like kahit isa lang yung partner mo, may buhay ka din naman. May trabaho ka, may friends ka, may hobbies ka. So, nagkataon lang pag poly ka, ay kasama din doon other partners. So, hindi rin naman lahat ng partners ay kailangan ng same attention. Yung iba, kahit like once a week lang kayo mag-usap. Yung iba, everyday gusto mag-usap. So, dahil iba-iba ang tao, iba-iba ang needs, edi iba-iba din yung galawan. Yan mga bagay na pareho lang, whether monogamous or polyamorous, na talagang iba-iba rin ang mga tao. Itong tanong ko, una-una, may komunidad ng mga polyamorous people, Filipinos. Paano ang usaping pagpapamilya, pagkakaroon ng anak? Ito ba ay mga pagpapakasal? Ito ba ay mga bagay na pwedeng i-entertain ng mga polyamorous na tao? Actually, very controversial issues din naman kasi ang pagkakapamilya, like getting married, pag poly ka, malamang you can't get married to more than one person. Right. That's illegal. But
Wala, pinag-uusapan lang namin and we think na parang, especially when you're raising a family, ngayon sa gantong ekonomiya, hindi na pwedeng dalawa lang ang may pera. Like, mas okay nga kung 3, 4, like 2 nagtatrabaho, 1 na sa bahay. Parang mas flexible lang yung mga support systems mo. Sabihin natin parang very progressive ang thinking nila sa lahat ng bagay. Sa lahat ng bagay. Progressive. Drew, last na lang, no? Kasi I'm sure a lot of us have questions about this. But last na lang, para sa'yo, ano yung nakukuha ng isang polyamorous na tao or from polyamory na hindi nakukuha sa karaniwang setup or common na alam nating relasyon? Medyo obvious na answer, pero yung kalayaan lang, pero hindi yung kalayaan na iniisip ng mga tao na kalayaan makipagrelasyon sa kung sino-sino. More like yung kalayaan na ikaw yung magdedesisyon kung ano yung itsura ng mga relasyon mo. Hindi mong susundan mo lang kung ano yung mga sabi ng mga tao, mga parents mo, society. Hindi mo kailangan sundan yun. Ikaw mismo yung master ng relationships mo. Tapos parang we don't have that in monogamous relationships kasi kailangan mo sundan tong like dating, getting married, having kids. Otherwise, hindi siya valid. Pero sa amin, lahat ng relationship ay valid. Kasi may pagmamahal, may care. Suffice it to say, at maraming salamat, Drew, talaga sa iyong pagbubukas ng aming mga mata. No? And it's interesting kasi di ba, parang napakarami pang aspeto ng pagkatao ni Drew bukod dun sa pagiging polyamorous niya. So parang maganda na ganun din ang pakikitungo natin sa tao. And I think in the end, siguro sa lahat ng sinabi mo sa mga bagay na hinahanap mo sa pagiging polyamorous, meron din namang iba na ang talagang binibigyan nilang kahalagahan yung makakapag-commit ka sa isang tao at yung isang tao magbibigay ng commitment sa iyo. Parang iba-iba lang. Iba-iba lang. So importante is maging mas malawak ang pagtingin at mapag-unawa sa tao. Thank you. Thank you, Drew. Thank you so much sa iyong pa-sharing sa amin. Alright. At sa Legal Bato, sasagutin ni Attorney Buko kung bakit maituturing na isang krimen ang hindi pagbibigay tulong sa nag-aagaw buhay. Tuloy-tuloy lamang po ang Good Vibes. Kasama pa rin ang inyong paboritong kasala sa umaga, ang Good Morning, Kapatid! Una po sa lahat, buhay ng tao. Kaya kapag may emergency, tulong agad. Tsaka na mag-video. Yan po ang tatalakayan ni Attorney Buko sa Legal Bato. Uy! Ano nangyari sa'yo? Tulong! Mukhang nahimatay ito ah. Video ako nga para mag-viral. Ano kaya yun? May nahimatay. Hello, 911? May emergency po dito. Meron po nahimatay. Magpadala po kayo ng ambulansya dito sa Barangay Mapayapa ngayon na po. Kuya, ikaw naman nakita mo nang may nahimatay. Mas inuuna mo pa yung pagbibideo mo kaysa sa pagtulong. Attorney, kung merong nag-aagaw buwet may nakakita tapos mas inuna pa ang pagbibideo, legal po ba to? Hindi po yan legal. Ayon sa Article 275 ng Revised Penal Code, isang krimen ang hindi pagbibigay ng tulong sa isang taong sugatan o nasa bingit ng kamatayan at may kakayahan ka namang tumulong. Maliban na nga lamang kung may panganib din sa iyong sarili kung ikaw ay tutulong sa kanya.
Ang mapapatunayang hindi nagbigay ng tulong sa isang taong sugatan o nasa bingit ng kamatayan ay maaaring makasuhan at maparusahan ng pagkabilanggo ng 1 buwan hanggang 6 na buwan ayon sa hatol ng hukuman. Attorney, may nakita akong naaksidente sa motor. Naawa ako kaya dinala ko na sa ospital. Kaso ako pa ngayon ang nasisi ng kamag-anak. Mas nabalian pa raw kasi ng buto dahil hindi ko hinintay ang medic. Gusto nilang isama ako sa reklamo. Legal ba to? Hindi po yan legal. Hindi ka maaaring makasuhan ng dahil lamang sa iyong ginawang pagtulong. Isang importanteng elemento ng krimen ay criminal intent. Kung walang pagnanais na makapinsala, hindi maaaring parusahan ng kasong kriminal ang sinumang may magandang layunin. Subalit, maaaring makasuhan ng civil case for damages kung nagkaroon siya ng kapabayaan o negligence na siyang nakapagdulot ng pinsala sa iba. Kung kayo po ay may nais ikonsulta sa inyong lingkod, i-follow lang ang Facebook page ng Good Morning Kapatid. Mangyaring i-private message po ninyo sa akin ang inyong mga katanungan. Maraming salamat. Ganda ng mga insights ni Attorney Buko. Ito yung mga practical talaga kasi maraming aksidente ngayon, lalo magpapasko. Busy yung mga daan, di ba? Kahapon parang nagda-drive ako, 4 na aksidente yung naanuhan ko. Siyempre ikaw, paano mo ba gagawin yun? With ngayon yung generation natin. Kaya ako talaga naniniwala ko dapat think before you click. Kasi di ba pinag-uusapan yung tungkol sa pagbe-video. Minsan nakasanayan natin na pag may nangyayari, nagbe-video tayo kagad. Bago naman yun, unahin mo muna yung di ba? Pagtulong. In fact, yun na pala ang ating talagang responsibilidad bilang mamamayan na tumulong pag meron kayo nakikitang sakunang ganyan. Tama. Iba-iba naman ang tulong eh. Hindi naman kailangan ikaw yung magre-revive. Pwedeng tumawag. Pwedeng tumawag ng saklolo. O kung nakita yung nadagana ng kung ano, pwede niyong tulungang, di ba, tanggalin ko na yun. Iba-iba naman yung kumbaga level. Pero yung mag-responde siguro, yun yung... Pero siguro, yung perspective ng content creator, for example, kapag sabihin natin... That's you. So you know this. For example, this. if I ask you guys, alam niyo ba yung mga emergency numbers? Ayun, diba? that's important. So, yung pinakamadali para sa mga content creator, i-live stream ko na to. Pag live stream, So, kapag yun live yung stream, purpose, ibig mo sabihin. Yes. So, for example, actually, ako dati, pag may mga emergency, I'll take a picture first, and then, kasi hindi ko alam. Sometimes, it's hard to contact other people, diba? I You don't know the understand. exact number, ganito, ganyan. Yeah. So, tweet mo muna, or whatever, Pwede siguro for na everybody. parang, when you're taking a video, baka iba rin yung konteksto. Meron kasing nagve-video Totoo, para totoo. ma-share lang nila. Yes, at mag-viral. yes. Ano yung Gusto intent? lang nilang may views yun, may kumbaga Correct. parang ikaw yung unang nakakita. Pero I think yung sinasabi mo, Just, maganda yun kasi in the sense na kinako-call ka ng tulong. Kasi may platform ka at sinasabi mo, okay, pwede siguro na inarate mo na ito yung nangyayari ngayon or maybe you can leave your phone somewhere and help. Yes. Para mabitawan mo muna yung phone mo na habang naka-livestream, nandito kami sa lugar na to, yun okay yun. Pero I think, pag in the moment. in the moment. Pero yung magvi-video ka, para lang may content ka, may problema. May problema doon. At saka tulad nga ng sinabi nyo, kasi yun nga, pwedeng dalawang rason. Magvi-video kasi gusto mong mag-viral or magvi-video ka kasi gusto mong mag-spread ng awareness about what's happening. Tapos pero it's so important to assess ano bang, kunyari, yung sitwasyon. Marami na bang ibang tumutulong? And then you can help in that way. Pero kung tipong one-on-one kayo, huwag mo ganahin mag-video, di ba? Kung tipong life or death matter, then unahin mo munang matulong siya in a way na kaya, no? Kung ba kaya, assess mo yan. Then saka ka mag-post para makuha yung tulong nga na gusto mo tulad ng patulong sa pagtawag siguro ng emergency or ambulansya or ng whoever ang, mga concerned sa ganong klaseng sitwasyon. So it's really important to assess. Nasa intention talaga. Kasi ngayon, di ba, nauna talaga nga na, ay gusto ko mag-viral. Diba? For the views kasi Kawawa minsan ang naman. hirap eh. Sabi din naman ni Attorney Buko doon sa ating feature, no? Basta wala kang criminal intent. Kasi kung minsan matatakot ka rin na makialam. Kasi, di ba, baka mamaya may sabit. So, at saka minsan ate, di ba, may aksidente na bawal mong galawin. Galawin, tama din yan. Kasi baka sabihin ng medic, baka lalong mabalian, ganyan, hindi dapat. So yun, pero ang importante is kung nag-aalinlangan ka dahil natatakot ka na meron kang baka responsibilidad, baka sabit, ganyan, the law is on your side. Pag ganun, kung talaga ang intention mo ay makatulong. At malinis, ano? Kaya it's really important also tulad ng sinabi mo, Just, no, na yung emergency numbers, maging mas aware din tayo. Oo, ipopost nga natin yan sa Facebook natin. Bilang, syempre, di ba, mga tao.
Ano pa ipopost sa Facebook natin? Yung mga selfie nila. Ayun. Oo. Gumoka ako. Alam nyo na yan. Meron tayong gumoka. O, hindi pa too Ready nyo na. late. Oo, mag-post kayo ng inyong mga selfie, ha, nang manalo ng 500 na Hanggang end of the show. Meron Yeah. pa tayong ilang minutes, mga kapatid. Alright! Justin, Okay. Game na. At Game sa aming na. pagbabalik, mas pasasayan pa natin ang ating Tuesday morning kasamang hinahanga ang bisita nating actor, comedian at host, our multi-talented and ever so happy guy, OG Diaz! Live! Excited na kami, nag-internalize na kami. Tuloy-tuloy lang ang happiness ngayong umaga. Dito pa rin sa inyong Happy Morning Kasalo. Good morning, kapatid! Halimuyak ng puto bumbong sa hangin. Nagbabalik
Nagbabalik po ang Good Morning Kapatid. Kasama po syempre ang viral vlogger, comedian, host, and our friend, talent manager, Sir OG. Wow, Sir OG. Good morning, kapatid. Ang lakas makaprofeso. Baka pwedeng mama-ogs na lang. Kasi yun ako sanay, ma. True. Okay, umpisahan natin dun sa mga viral na acting workshop. Nakakaaliw talaga kasi pag pinapanood mo talaga, parang raw na raw siya. Ikwento mo naman sa amin, yung pagtuturo ng pag-aarte. Kasi ako, nagtatrabaho na tayo. For them. Hindi, kasi nga may... Hindi, meron kasing di ba? May mga kumu-question sa akin, bakit daw ako nagtuturo ng workshop. Oo, hindi, wala naman. Sino naman nag-question? Hindi naman daw ako, award-winning. Di pa. Wala pa naman daw akong award. Ako, hindi naman kailangan na, na may award ka. Importante, alam mo kung ano yung tinuturo mo. At galing din naman ako sa pag-arte. Pati yung attitude ng mga gustong mag-artista, tinuturo namin. Di ba? Dapat ganoon. So anyway, nagsimula yan 2015. So, 152 na yung batches namin. Wow! Na bigyan ng chance na maka-arte. At ngayon yung iba nag-artista na, si Heaven Peralejo. Sa amin galing si Isabel Ortega, si David Licauco, si Ivana Alawi. Si Ate Aiko, nakikita ko pinupost na yan. Dati, si Aiko nagtuturo din. Nung hindi siya busy. Ayun, nai-impart naman niya yung kanyang talento sa acting doon sa mga bata. So, sabi mo, tinuturo mo ko ano dapat yung mga attitude ng mga artista. Ano ba yun? Ano ba dapat ang attitude ng mga artista? Alam mo, dalawa na ngayon ang klase ng artista. Isang movie and TV star, tsaka digital stars. Iba pa. Yung TV and movie stars, talagang pinaghirapan ng mga artista yung kanilang pangalan. Para silang from rags to riches. Diba? Talagang from bottom sila. Pataas. Itong mga digital stars, yung hindi ko man nilalata, yung iba lang, nagkaroon lang ng isang viral video. Akala nila buong mundo nakapanood na sa kanila. Kaya yung iba, kung umasta, parang ang laki-laki na nilang tao. So yun ang parang medyo inaayos ninyo? Or Wait, speaking of yung pagba-viral, in-expect mo ba, Mama Ogs, na mag-viral yung tapik-tapik mong video? Ay, hindi ko alam. Paano nangyari? Nagulat ka na lang? Na-viral ka na? Hindi, kasi yung kapatid ko na isang workshop coordinator namin, siya nagpo-post sa TikTok. So, mula doon sa TikTok, ayan, kung sino-sino nang pumake up at ginagaya na rin naman nila. Oo. So, hindi mo in-expect na magba-viral siya na gano'n, nagbo-blow up siya ng gano'n? Hindi ko in-expect, yung iba nga talagang galit pa sa akin. Sa akin sinasabi. Parang pinapanood ko eh. Bakit? Ba't siya nagagalit? Oo, parang totoong-totoo. Yan ang feel na feel. Gusto ko yung passionate ka sa likod eh. Natawa ako dun sa'yo. Natawa ko sa'yo, Ate Jiki, dun sa'yo. Yan ang feel na feel. Yan ang feel na feel. Di ba? O, kita mo? Very effective yung workshop nyo. Paniwalang-paniwala na ako dyan. Talagang galit sila sa'yo. Paputok na yung litid mo. Nag-workshop. Then, syempre, alam ni Dimples yan dahil napakahusay na. Ayun. Nagtubig ka ba dyan na nakaready? Jen, ano bang... Ayan, alam mo, binasya ko dyan. Dapat daw hindi raw ako naglalaro, tinuturuan ko raw sila. Hindi nila alam na dinidistract ko yung bata kung madidistract siya. Di ba minsan may mga distraction sa na didistract ka pag nakikita ng peripheral mo yung merong ang galaw-galaw dito, di ba? Magagalit ka sa kanya. Can I also say, di ba, Mama Ogs, na when you say kasi laro or play, it's very subjective. Kasi lahat ng artista, wala naman talaga yung manual. In fact, tinuturuan kami to find our own voice. Paano ka-aarte. Correct. And it's very important we understand that some people, and even for kids, learn best with play. Okay, so we cannot, hindi ako naniniwala pag sinabi na pag naglalaro ay naglalaro lang. So it is a principle you can apply even for acting na some people within the boundaries of your own space, kasi kanya-kanyang espasyo yan. Siyempre, kung ikaw bilang artista, nag-work sa'yo na pag naglalaro ka sa set ay nare-relax ka at nakukuha mo yung emosyon, hindi pwedeng laruin mo yung iba kasi yung proseso nila iba.
Correct. But, lang. yes, ate. But again, I have to say, some people actually learn best through play. Even for kids. Ganun So, ba? ako Ikaw ganun ganun ako, ate. ka. You see me, I play around all the time, but within the means and space of my own. So, if you want to play with me, okay, good. Kasi, when you are relaxed, you act best. Di ba na, Mama Ogs? Correct. Tsaka iba-iba yung estilo ng mga coaches pagdating sa pagtuturo. Kung estilo ko to, wala namang libro eh. Wala talaga. Ito dapat ang sinusunod mong pagtuturo, yung style. Hindi, kanya-kanya yan. At the end of the day, dapat lang may natutunan yung bata. Kasi Yun naman ang importante. kung ang lalim-lalim mo magturo, tapos sa recital, wala naman palang, ano ba to? Parang wala namang arte yung bata. O, di kasalanan naming mga coach yun. O, tsaka alam mo, may nakausap ako isang coach, si Oliver Almadro. Ateneo, volleyball. Lagi siyang bangko nung araw. Pero madalas manalo yung team niya. So, ibig sabihin, hindi kailangang napakahusay mong basketball player. At the same time, mahusay ka rin coach. Hindi. Pwedeng mahusay ka manlalaro. Pero pag coach, hindi ka masyadong magaling. Or magaling ka magturo, pero hindi ka masyadong magaling mag-perform. Pero iba pinagpala kasi meron ka rin bagong movie ngayon. Mahusay ka rin umarte, mahusay ka mag-coach. Ano ba yan? Lahat na nasa iyo. Diba? Hindi naman na ano lang. Katulad ngayon, pag matanda ka na, namimili ka na ng gagawin mo, di ba? Bakit naman po panay ang sa term na pag matanda ka na, namimili ka, 39 pa lang naman po ako. Hindi porket 12 years old ako nung magkasama tayo, ilang taong ka na. Napag-underfeel tayo dito. Di ba ayaw mo sabihin? Di ba? Hindi. Pag alam mo na, kahit hindi naman sa edad yan pag masyado ka ng bugbog nung araw, ngayon ang gusto mo na lang gawin yung gusto mo. At yung masaya at may matututunan ka. Hindi na lahat pera Hindi. Pero ako nandun pa rin ako. Sa pera. Sa pera minsan. Sa true lang. Para maniwala kayo, gusto niya nandito siya. Ay, gusto ko nandito ako. Diyos ko, para hindi tayo may libre pagkain araw-araw. Diba, katulad ngayon, yung gustong-gustong gawin ni Dimples ito. Diba, bago sa kanyang paningin, bago yung mundo niya. Diba? So, hindi yan yung pera Totoo yan. I really like being here. Kaya ako nga, meron ding nag-aalok sa akin morning show. Sabi ko, ayoko nang gumising ng pagkaaga. Ako like waking up in the morning. Guess ka na nandito. Mag-workshop na daw tayo. Ganon. Acting workshop. Acting workshop. Maui David. Ito, artista din dati. Ito, si Mama Dibs. Of course. Exciting to. Masaya lang. Justin. Tatapikin ko kayo Yes! Oh my God, nakakaya naman, tatapikin ko ba si Dimples? Tatapikin mo ako pero hindi sa balikan dito. Oh my God. Nakakahiya. Gagawin natin. Mas magaling ba sa akin? Mama Ogs, pala, nag-ready na kami para sa moment na to. Gagawin natin. Alam mo na. Dito ako sa likod. Hindi, dyan lang kayo. Ikaw ang tatayo. Dito ako sa likod. May kasama bang bulong yan, Mama Ogs? Ha? Pagka tinatapit mo ba, may binubulong ka? Kasi kinitiin ako Hindi, kasi sa pagtuturo, syempre, may mga leveling yan. Okay. Di ba? Meron. So, doon na tayo sa level 5, level... Sa kanya. Level 8 hanggang level 10. So, ayan. So, dapat marunong kang magkalkula ng boses mo. Kung ang pinakamataas natin ay level 10. So level 10 agad sa Ang boses. lakas Level agad. 5.3. Yung drama ba ng boses? Sa lakas ng boses. Oo. Hindi, tsaka sa intensity. Pati. Lahat. Buo. Kasama katawan mo. Alas ako. Guys, Kailangan mapaniwala niyo yung audience sa galit kayo na gusto nyong matigok yung sinasabihan nyo. Napakasama naman. Ang aga. Ang aga. Kasi may linya. Yun ang motivation. Okay. Justin muna. Okay, ito yung lilinya natin. Walang hiya ka, may araw ka rin, mabubulok ka sa impyerno. Okay, so Ma'am, may level nasabihan ka na ba ever na ganyan? yung mabubulok lang. May ano pala, may hugot yun. Okay. Oh, ayan. Go, ready na ba Justin. kayo? Okay, si Maui muna. Justin daw, sabi ni Miss Isa. Si Maui ay... Maui. Maui, nakakapin na ng araw, ha?
O, Diyos si, ko! para may idea lang si Justin tsaka si Teka, Mama, Miss Chiki. mga 15 years na akong kinakalawang. Nakakahiya na dyan si Mama. Fresh mong yan, hindi ka kinakalawa. Nakakahiya sa mga kasama ko. Ready tayo. Pati sa camera. Kailangan pati boses, ha? Yung dynamics. Kailangan Direct all eye shot ba out, tayo? ha? Saan ang camera ito? Oo, ha? Intense agad, Mama Ogs? Oo, level 10 na, di ba? Okay. Okay, level 10. Level 10 na! Music? Bakit may score? Karga ka na. Karga ka. Kailangan mag-ano ka na. Okay. Kumarga ka na. Ano sinasabi mo? Walang hiya ka! May araw ka rin sa akin! Mabubulo ka sa impyerno! Naku, level 8. Mabubulo ka sa impyerno! Level 8 yan. Level 10. Ano sinasabi mo? Walang hiya ka! May araw ka rin sa akin! Mabubulo ka sa impyerno! Very good, very good. Guys! Para ako nakanak! Chiki! Chiki, ikaw na. Chiki! Ay, hindi tayo para anak ni Madam Boots. Oo, ha? May dugo ito. Huwag mong pahiyain si Tita Boots, ha? Grabe ka naman, Ma'am Resh. Artista si Tita Boots. Miss Chiki, ha? Alam mo na, kailangan galing ka nandito, aba? Nagalalayo ako parang mawasiwas yung Parang paglalabas ng ano dito. Ay, okay, ha? Ano sinasabi mo? Mamaya ka. May araw ka rin. Patay. Bubulo ka sa impyerno. Ay! Ganun lang! Ganun lang! Ano level? Level 3? Gusto ko yung ano, yung talagang sumisigaw ka. Gusto mo talaga ako matigok. Ha? Okay, ready? Karga. Mangiya ka! Mangiya ka! May araw ka rin! Kantito! Halika dito! Bitawan mo ako! Sabi sa'yo na mo kaya dito! Mo ako! Bubulo ka rin sa impyerno! Lakas! Ano sinasabi mo? Ano sinasabi mo? Bulo ka! Sa impyerno ka na! Ibuhok ko! Pinalala yung buhok. Okay, mabuti na lang, mahusay na TV host si Miss Chiki. Proud ka dito. Ayos pa rin ang buhok. Oy, Justin, ikaw na. Ito na. Ako ba? Oh, kumarga ka na. Ano kaya? May pahiya. May request Karga ka daw na. siya. Ano kaya? Mama Ogs, kailangan daw English as an Inglesero. Yeah, you know, say it in your way. You have to say Kaya niya yan, kaya niya yan. Hindi, baka ma-bleep tayo on air. May araw ka rin, mabubulo ka sa impyerno. Nabubulok ka sa impyerno. Mabubulok ka sa impyerno. May araw ka rin, mabubulo ka sa Okay, ready? Hindi ka na bibulok in the impyerno. Mabubulo ka sa hell. Sige. Asan ba ako yun? Nasa, ano? Karga. Nasa, Galit ka na. nasa bilangguan ba ako? Nasaan ba ako? Asa? Inaaway kita. Inaaway. Saan tayo? Sa kanya kayo. Saan? Bahala na. Ano sinasabi mo? Ha? Ano sinasabi mo? Ano sinasabi mo? Ano sinasabi mo? Ano sinasabi mo? Walang hiya ako? Wala talagang hiya siya. May araw rin siya, mga kapatid. Mabubulok ka sa impyerno! Wow! Level 8 eh. Level 8. Level 10 to. Ito, sinasabi mo? Walang hiya ako? Wala talaga. Wala talaga. Go! Go! Level 10, let's go. Okay, go. Sige mo. Ano sinasabi mo? Ano sinasabi ko? Na walang hiya ka! At mabubulok ka sa impyerno. Sorry, parang mas komedyante ako. Imbis na, Okay. Dimples? Dimples. Alam mo, gusto ko yung style ng Daniela. Ayun. Daniela. Labas na sa maleta. Sa kadenang ginto. Dito na si Daniela. Ha, kaya ba? Danielo, naku, Dimples, kailangan, ang taas-taas ng tingin nila sa'yo. Kaya nga baka, Ha? Diyos ko Lord, Panginoon ko. Okay. Uy, may ano, may luha? Kaliwa Oh my sa God. kaliwa. Sa kanan. Kanang kaliwa. Gusto niyo yan, Umagang Okay. Nire-ready mo na ba ako, ma? Okay. May masahe palang kasama yung workshop. Guys, quiet muna on the set. Nagre-ready pa. Ano sinasabi mo? Ano sinasabi mo, Daniela? Ha? May araw pa rin. Mabubulo ka sa impyerno! Sabi. Hindi kita marinig! Ay, wala naman akong pakialam kung hindi mo naririnig. Walang yaka! May araw ka rin. Mabubulo ka sa impyerno! Ang galing. May tears, oh, may tears. Ang galing.
Ang galing. Grabe! Ang workshop! Alam mo ha, iba yung level nung ni Dimples. Feeling ko sisikat ito. Kutob ko lang naman yun. Kutob ko lang. Uy, can I just say, marami kaming beses nagkatrabaho ni Mama Oo. Dreamscape, no? Correct, Dreamscape. Dreamscape. Napakahusay. Isa sa mga artistang mangilan-ngilan na yung acting laging hinahangaan at nabaviral siya. Ay, diba? Oo. Yan naman. Kaya yung iba ay inggit na inggit sa Okay. kulang maleta niya. Kasi mas nabaviral yung kesa doon sa iba. Relax. Yung hingal na hingal ako. Bigyan nyo nga ng tubig at oxygen. Ayan. Teka, yung isa natin kasama si Jester, buti wala dito today, kundi mapapasabak din sa akin si Jester. Anyway, ayan. Maraming salamat sa imbitasyon niyo sa akin. Anyway, November 29 na po ang showing ng In His Mother's Eyes, starring Maricel Soriano, Kuya Dick, L.A. Santos, at marami pa pong iba, directed by F.M. Reyes. Kasama si Myla Gumila rin. Ang ganda. Very exciting. Maraming salamat, Mama Audrey Diaz. Thank you so much. Hi kay Mama Loy. Hi kay Mama Loy. At syempre ngayon po, may nanalo na. Bigyan niyo muna ng tubig si Mama Audrey sa ating Kagumoka ko selfie contest. Congratulations po kay Yam Reyes. Panalo ang iyong selfie with your kid na nag-alasan ka. Hintayin lamang po ang message ng aming staff para maklaim ang inyong loan. And that is it para sa ating busog na Tuesday. 34 days to go. Grabe, Pasko na! Tuloy ba? Tuloy ang Pasko. Kita-kita pa rin tayo bukas, mga kapatid. At i-enjoy lang ang araw at mag-spread ng good vibes palagi. Balik ka dito, Mami Oji Diaz. Keep smiling lang. Thank you. And dito po sa ating paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid!